Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Popoy. Taong 1968. Panay. Magandang araw po, Kuya Proy. Maraming salamat at pinaunlakan ninyo ang aking kwento ngayong araw. Sariwa pa rin sa aking alaala ang pangyayaring hinding-hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Ang kwento pala na aking ibabahagi sa inyo ngayong araw ay nangyari taong 1968 sa isang bayan ng Panay. Kilala ko bilang isang mangangalakal, patalas ang aking paningin at may kakaibang kakayahan na magmasid. Bata pa lamang ako ay ganun ako at habang lumalaki ay mas tumatalas ang aking paningin at pakiramdam. Mag-isa na nga lang pala ako sa buhay noon. Simula nang iniwan ako ng aking tatay Karding. Hindi ko alam kung ano ang dahilan kung bakit isang araw nagising na lamang ako na mag-isa sa bahay. 12 taon pa lamang ako noon nang iniwan ako ng aking tatay. Nang mamatay si nanay na hindi ko rin malaman noon kung ano ang dahilan. Hanggang sa lumipas sa mga taon, halos 4 na taong ko ring hinahanap ang aking ama pero hindi ko na siya matagpuan o ni makita. Kung sang-sang lupalop na rin ako napadpad sa pangangalakal para lamang makita ang aking ama. Gusto ko siyang tanungin kung bakit niya ako iniwang mag-isa. Gusto ko ring itanong sa kanya kung mahal niya ba ako bilang anak niya o hindi. Maraming mga katanungan noon sa isipan ko na gusto ko ng kasagutan mula kay Tatay Karding. Napabuntong hininga ako habang kinukuha ang bunga ng mga saging na tanim ko. Napatingin ako sa 2 sako bago ko pinagpagan ang sarili at sinimulang buhatin na iyon patungo sa bakuran ng aking kubo. Marami rin akong tanim ng mga gulay na siyang kinakalakal ko rin sa bayan. Iyon ang pinagkakakitaan ko at ang mga saging. Inayos ko ang paglalagay ng mga saging sa aking karito na digulong. Yun ang ginagamit ko sa pangangalakal ng saging at gulay sa mga mamimili sa daan man o sa palengke sa bayan. Noong matapos akong mag-ayos ng mga saging at gulay sa loob ng aking kariton, sinara ko na ang pinto ng aking kubo. Sinimulan ko na rin magtulak ng aking kariton para magsimula na sa pagbebenta. Halos 1 oras ang aking nilakad mula sa baryo hanggang sa makarating sa bayan. Agad naman akong huminto malapit sa kalsada at doon ako pumuwesto. Oh, bili na po kayo ng saging at mga gulay. Presko po ang mga ito bagong kuha lang po sa puno nila at taniman. Presyong pang kababayan lamang. Bili na po kayo. Sa kalagitnaan ng aking pagtitinda ay may lumapit sa aking isang matandang lalaki na may kakaibang anyo. Ang kanyang mga mata ay kulay ginto, habang ang kanyang buhok naman ay mahaba at napakaputi. Nakasuot siya ng isang balabal, tapos ay napapalibutan ng mga marka ang kanyang mga braso. May daladala din siyang isang saging na saba at inialok niya yun sa akin. Tiningnan ko ang saging na yun at nagitla ko nang makitang kumikinang ang balat nun dahil sa sikat ng araw. Iyo, kunin mo na itong saging kapalit ng mga ibinebenta mong gulay. Tatang, bakit po hindi mo nalang ibenta yan? Mukhang mas malaki po ang halaga niyan kaysa sa mga itinitinda ko po. Tignan mo po, kumikinang pa ang balat ng saging na dala mo. Hindi ko ito ibinebenta, iyo. Sa'yo ko talaga gusto itong mapunta. Ho? Bakit naman po, tatang? Hindi naman po tayo magkakilala. Tsaka bakit niyo po gustong mapunta yan sa akin? Sa tagal ko na rin pong pagtitinda rito, ngayon lang po talaga kita nakita. Galing kasi ako sa ibang lugar, iyo. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit hindi mo ako kakilala. Isa pa, sinadya ko ang tumungo rito para puntahan ka at kausapin. Sandali nga po, tatang. Kanina pa po kasi ako naguguluhan eh. Mukhang kilala niyo po yata ako base sa mga sinasabi mo. Kilala nga kita, iyo. Anak ka ni Karding, hindi ba? Opo, tatang. Siya nga po ang aking ama. Pero bakit mo po kilala si Tatay Karding? Kaibigan niyo po ba siya? Oo, iyo. Kaibigan ko nga siya.
Hindi ba hinahanap mo siya? Pwede kitang matulungan para mahanap mo si Karding. Talaga po ba? Kaya lang, paano naman ako maniniwala sa'yo, Tata, kung nagsasabi ka po ng totoo? Baka po kasi mamaya niloloko mo lang ako. Maniwala ka sa akin, Iyo. Wala namang mawawala kung pupuntahan mo si Karding. Pero bago ko sabihin sa iyo kung nasaan siya, may ibibigay ako sa iyo. Sige po, Tatang, payag na ako. Pero pwede ko po bang malaman ang pangalan mo? Oo nga pala, Iyo. Nakalimutan kong magpakilala sa iyo. Ako nga pala si Udok. Maraming salamat po, Mang Udok. Ako naman po si Popoy. Iyo, ito ang kambal mutya ng saging. Ito ang magdadala sa iyo sa landas na dapat mong tahakin at ang makapagtuturo kung nasaan ang iyong ama. Puntahan mo siya at nasa kanya ang kakambal ng mutya na iyan. Kapag wala ang isa ay mahina ang mutya. Kaya kailangan na magsama kayong dalawa para maging malakas ang mutya na hawak ninyo. Pinausap ko na rin siya tungkol sa bagay na iyan. Pero hindi niya ako pinakinggan. Alam ko na kapag ikaw ang kakausap sa kanya, ay manunumbalik ulit ang tiwala niya. Sandali po, Mang Udok. Naguguluhan po ako. Ano po ang ibig mong sabihin? Anong mutya? At bakit ko po hahanapin ang aking ama at kakausapin para manumbalik po ang tiwala niya? Para saan po? Kung ganoon, Iho, ay wala kang alam sa tunay na pagkatao ng iyong ama. Binata pa lamang siya ay isa na siyang antingero. Ang antingero ay nangangalaga ng isang mutya o anting-anting na may kapangyarihan para ipagtanggol ang mga taong nasa kapahamakan. Tungkulin nilang paslangin ang mga masasamang nilalang sa mundo tulad ng aswang, engkanto, demonyo o ano pa. Malakas ang ama mo nang kasama niya ang nanay mo sa pakikipaglaban dahil sa nanay mo ang kabiyak ng mutya ng saging. Noong mamatay ang nanay mo, nagbago na rin ang iyong itay. Tinalikuran niya ang kanyang tungkulin. Kaya ngayon ay kailangan ko ang tulong mo para kausapin siya. Para magkasama ninyong harapin ang mga masasamang nilalang na nagbabadyang magasik ng lagim. Ibinigay ko sa iyo ang kabiyak ng mutya ng saging dahil ikaw ang napili kong bagong tagapangalaga niyan. Humigpit ang pagkakahawak ko sa mutya ng saging na nasa aking palad. Sa sandaling yon, nauunawaan ko na kung bakit ako iniwan ni Tatay. Kung bakit niya ako pinabayaan. Nasasaktan man ako sa ginawa niya. Pero mas nanaig ang pag-aalala ko sa kanya at pagmamahal. Isa pa ay gusto ko nang bumalik ulit siya sa kanyang pagiging isang antingero at tutulungan ko siya pagdating sa bagay na yon. Sige po, Manong Udok. Hahanapin ko po si Tatay Karding. Pero bago po iyon, turuan mo ko kung paano gamitin ang mutya ng saging sa pakikipaglaban. Walang problema sa akin iyon, Iyo. Tuturuan kita bukas ng umaga. Hintayin mo lang ako sa kubo mo at darating ako. Nabukasan nga ay dumating si Mang Udok sa aking kubo. Hindi na ako nagtaka kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira. Dahil alam ko na hindi siya isang ordinaryong tao. Hanggang sa tinuruan niya nga akong gumamit ng mutya. May binigay rin siya sa aking mga nakasulat na orasyon at panalangin para sa mutya ng saging. Ang mga orasyon at dasal na iyan ay magagamit mo sa pagpapalakas ng iyong mutya para matalo mo ang mga kalaban. Tandaan mo, Popoy, hindi mo dapat gamitin sa kasamaan ang mutya na ibinigay ko sa iyo. Gamitin mo ito sa kabutihan. At tandaan mo rin na kinakailangan magkasama kayo ng tatay mo para mas lalo pang lumakas ang iyong mutya. Dahil kung hindi, manghihina ito. Opo, Manong Udok. Tatandaan ko pong mabuti ang lahat ng mga itinuro mo sa akin. Ituturo ko rin po ba ito kay Tatay? Hindi mo ba natatandaan ang sinabi ko sa iyo nung nakaraan? Isa ng antingero ang tatay mo. Hindi mo na siya kailangang turuan.
Kapag may gusto ka pang malaman o itanong, siya na ang makakatulong sa iyo, Popoy. Limitado lamang ang kaya kong ituro sa iyo. Sabi ko nga po. Ngayong naibigay ko na sa iyo ang orasyon at dasal para sa mutya, tuturuan naman kita kung paano ang makipaglaban. Naku huwag na po Tatang Udok. Baka mamaya matalo ko po kayo. Ilang taon na po akong sanay na makipaglaban dahil sa mga nakakaaway ko po. Alam niyo naman po na kapag nabubuhay ka lang mag-isa, may gusto pa talagang bumagsak ka palalo. Kaya kota na po ako sa pakikipaglaban dahil marami na akong nakakasalamuhan ng mga kaaway sa daan. Abay, may pinagmanahan ka rin pala eh. Magkatulad talaga kayo ng tatay mo na may pagkamayabang. Ganyan din siya noong binata siya nang makilala ko. Kaya ayon nang naturuan ko ng leksyon, nagtino rin. Naputo lang sungay. Nako, Tatang Udok, hindi po ako nagyayabang. Totoo naman po talagang sinasabi ko. Aray! Napasigaw ako nang bigla na lamang akong sipain sa aking dibdib ni Tatang Udok. Tumalsik ako sa aking bakuran at sumadsad na bumagsak sa lupa. Inis naman akong bumangon mula sa lupa at hinarap ko si Tatang Udok. Ano po yun? Ang daya mo naman Tatang. Hindi pa nga po nagsisimula eh. Pagkasabi ko noon ay muli naman akong tumilapon sa lupa nang suntukin naman niya ako sa aking panga. Halos maalog ang ulo ko sa lakas ng suntok niya. Nanlalaki ang mga mata ko nang lingunin ko si Tatang Udok. Seryoso ang mukha niya habang nakatitig sa akin. Aray! Pambihira naman po. Bakit ang lakas mo po Tatang Udok? Matanda ka na po ah. Hindi ito ang oras para makipagbiruan, Popoy. Dapat maging alerto ka sa kahit na anong oras. Hindi mo alam kung kailan susugod ang mga kalaban mo. Huwag mong hintayin na atakihin ka muna nila bago ka kumilos. Ala, tumayo ka riyan at lumaban pabalik. Ganun po pala yun ah. Kaya naman agaran akong tumakbo patungo kay Tatang Udok at nagpakawala ako ng sunod-sunod na suntok. Pero lahat ng iyon ay naiiwasan niya at parang kakarampot lamang na lakas ang naibibigay ko sa aking suntok. Wala man lang iyong 10% sa lakas ni Tatang Udok. Ano ba naman yan? Pambihira naman itong katawan ko oh. Parang pagong. Walang-wala ka pa sa kalingkingan ko, bata. Lakasan mo pa ang iyong suntok. Nanggigil ako dahil sa sinabi ni Tatang Udok. Hanggang sa naabot ko siya ng suntok sa kanyang panga. Pero hindi man lang nun nagawang paatrasin siya. Maya-maya ay bigla niya akong hinawakan sa aking braso at pinilipit iyong patalikod. Aray! Teka po, Tatang. Aray! Ang sakit! Sinabi ko na sa iyo na magseryoso ka. Ano ang mga sinabi ko sa iyo kanina lang? Ano ang halaga ng mutya na bigay ko kung hindi mo ito gagamitin? Kung ganyan ka, hindi ka karapat-dapat na tagapangalaga ng mutya. Hindi laro ang lahat ng ito, Popoy. Maraming buhay ang malalagay sa panganib dahil sa kilos mo. Opo, Tatang Udok. Pasensya na po. Magseseryoso na po ako. Pakibitiwan na po ng aking braso. Siguraduhin mo lang, Popoy. Dahil hindi lang yan ang aabutin mo. Ala, sige. Magsimula ulit tayo. Pumuwesto na nga ako at humugot ng lakas. Nag-usal ako ng dasal para mapalakas ang aking mutya. Makalipas ang ilang sandali, ay naramdaman ko ang pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa aking katawan. Pakiramdam ko ay lumakas ang aking katawan. Mabilis akong sumugod kay Tatang Udok at sinuntok siya sa kanyang dibdib. Tumalsik siya patungo sa punong kahoy at sumabit siya sa mga sanga nito. Napahiyaw naman ako sa sobrang tuwa dahil sa wakas ay nagawa ko rin siyang paliparin. Lumukso naman si Tatang Udok sa lupa tapos ay nakangiting nakatingin sa akin. Mababakas ang tuwa sa kanyang mukha dahil sa nagawa ko. Nagpatuloy naman kaming muli sa pag-eensayo at sa mga oras na iyon ay nagagawa ko ng sabayan ang mga galaw at atake niya. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw
at natapos na rin ang pagsasanay sa akin ni Tatang Udok. Dumating din ang araw na sinabihan niya ako na oras nang hanapin ko si Tatay Karding. Tandaan mo ang bilin ko sa iyo, Popoy. Hanapin mo ang iyong tatay. Tulad mo ay isa rin siyang mangangalakal, pero lasinggero na nga lang. Magtiwala ka sa mutya mo at siya ang magtuturo kung nasaan si Karding. Opo, Tatang Udok. At maraming salamat po talaga sa lahat ng mga itinuro mo sa akin. Wala iyon, iyo. Mag-iingat ka at maging mapagmatsyag, lalo na kapag sasapit ang dilim. Pagkatapos nga ng pag-uusap namin ni Tatang Udok, ay nagpaalam na ako sa kanya. Tumungo ko sa kabilang bayan, kung saan sinabi sa akin ni Tatang Udok na naroon niya huling nakita si Tatay Karding. Subalit wala siyang nabanggit sa akin kung nasa ang baryo ang aking ama. Umigpit naman ang pagkakahawa ko sa aking mutya ng saging na nakasabit sa aking leeg. Aking mutya, tulungan mo kong hanapin ang aking ama. Dalhin mo ko sa kanya. Oras na makita ko siya, ay ipinapangako ko na makakasama ko siya sa pagpuksa ng mga masasamang nilalang kasama ang kabiyak mo. Naramdaman ko ang pag-init ng mutya. Bumuntong hininga ko at sumakay ng tricycle. Pinakaramdaman ko ang mutya kung saan ako nito ituturo. Makalipas naman ang ilang linggo ng aking paglalakbay sa buong bayan, nakarating ako sa isang baryo kung saan may mga narinig akong kismis tungkol sa isang mangangalakal na lasinggero at tila nawala na ng direksyon. Agad naman akong tumungo sa mga tiyangge para simulan na hanapin si Tatay Karding. Hanggang sa mahagip ng aking mga mata ang isang lalaking pamilyar. Kumunot ang aking noo ng matantuko na si Tatay Karding iyon. Agad naman akong tumakbo patungo sa kanyang kinauupuan na mesa habang umiinom siya ng tuba. Hindi ko napigilan ng maawa para sa kanya. Ang dati niyang matikas na pangangatawan ay naging payati na at magulo ang kanyang anyo. Sa kanyang dibdib ay may nakasabit na kwintas na may tila pamilyar na anyo. Isang mutya na kapareho ng hawak kong mutya. Nagsimula namang tumulo ang aking mga luha, tapos ay agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Itay, sa wakas po ay nakita na rin kita. Nandito ka lang po pala. Kay tagal po kitang hinintay at hinanap. Marami akong mga tanong sa'yo. Marami po akong gustong malaman. Nandito po ako para tulungan ka upang muling bumangon. Tinulak akong bagya ni Tatay Karding. Tinitigan niya ako ng malalim. Mukhang kinikilala niya ako. Na mukhang may natanto siya ay nanlaki ang kanyang mga mata. Naging malamlam iyon. Tumayo siya sa aking harapan at tinawakan ako sa aking magkabilang balikat. Popoy, anak. Ikaw ba talaga iyan? Bakit ka narito? Nandito po ako para sa iyo, Itay. Para magkasama po ulit tayong dalawa. Binigyan ako ng isang mutya ni Tatang Udok. Sabi po niya sa akin, ikaw raw ang may hawak ng kambal nito. May misyon po tayong dalawa. Yun ay ang labanan ang mga aswang na muling maghahasik ng lagim. Ngunit sa halip na matuwa si Tatay Karding sa sinabi ko, napailing siya at tumawa ng mapait. Mukhang tama nga ang sabi sa akin ni Tatang Udok na wala ng interes si Tatay sa pagiging isang antingero. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa na magbabago ang isip niya dahil sa suot niya pa rin ang mutya sa kanyang leeg. Ibig sabihin, may pag-asa pa para maibalik ko siya sa kanyang tungkulin. Mutya, misyon, kalokohan ang lahat ng iyan. Iniwan ko na ang buhay na yan matagal na. Ano ang silbi ng mutya kung hindi nito kayang protektahan ang mga mahal mo sa buhay? Ano po ang ibig mong sabihin, Itay? Ang nanay mo, Popoy. Namatay siya habang ginagawa ko ang misyon na yan noon. Pinagsisisihan ko ang bawat sandaling wala ako para sa kanya. Noong kailangan niya ako. Kaya iniwan ko ang pagiging isang antingero. Hindi naman ako nagpatinag sa sinabing iyon ni Tatay. Noon ko napagtanto kung bakit hanggang sa mga sandaling iyon ay suot niya pa rin ang mutya. Dahil mukhang iyon lang ang alaala ang mayroon siya kay nanay.
Ang mutya na nasa kanya ay kabiyak ng mutya na hawak kong pagmamay-ari ni nanay dati. Hinawakan ko ang kamay ni tatay at itinaas ko ang aking mutya para ipakita iyon sa kanya. Itay, kung tunay mo pong mahal si nanay, hindi mo hahayaan ng mga aswang na sirain ng iba pang pamilya. Tulad ng pagkasira ng pamilya po natin. Kailangan po tayo ng mga tao. Kailangan kita. Kailangan ka po namin. Natigilan naman ako nang ang mutya na hawak ko ay biglang kumislap at ang liwanag nito ay tila umaabot sa mutya ni Tatay Karding. Natigilan si Tatay Karding sa aming nakita. Umilam ang mga mata niyang nakatitig sa aking mutya. Umiling-iling siya at napasubsob sa ibabaw ng mesa. Asawa ko, patawarin mo ako. Hindi kita nailigtas. Hindi kita naprotektahan. Patawarin mo ako kung naging duwag ako at sinisi ko ang aking sarili. Dahil doon ay iniwan kong mag-isa ang anak natin. Patawarin mo rin ako dahil hindi ko natupad ang pangako ko sa iyo. Patawad. Nilapitan ko si Tatay Karding. Saka ako naman siya hinaplos sa kanyang likuran. Ramdam ko sa bawat mga salita niya ang pagsisisi sa kanyang mga naging desisyon at nagawa sa buhay. Sigurado akong naaalala niya ang mga sinabi sa kanya ni nanay noong nabubuhay pa ito. Itay, wag mo na pong sisihin ang sarili mo sa nangyari kay nanay. Wala ka pong kasalanan. Sigurado po ako na maging siya ay ganun din ang sasabihin sa iyo. Kaya palayain mo na ang sarili mo sa nakaraan. Tatay Karding, magsimula po tayong muli kung saan magkakaroon ka ng lakas at tibay ng loob. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil iniwang kita noon. Ni hindi man lang kita naisip at iniisip ko lang ang sarili ko. Patawarin mo ako dahil sa mga nagdaang taon, hindi man lang kita inalagaan at pinalaki. Patawad, anak. Pero mahal na mahal kita, anak. Tandaan mo sana yan. Patawarin mo ako. Hindi naman po ako nagalit sa iyo, Itay. Oo, nasaktan ako sa ginawa mong pag-iwan sa akin. Ngunit ngayong nakita na kita, ay napalitan na po iyon ng pagmamahal at kagustuhan na makasama ka. Ngayong narinig ko na po ang mga sagot mo sa tanong ko, ay malinaw na sa akin. Kaya sana, Itay, magsimula po tayong muli. Mahal na mahal din po kita, Itay. Sa puntong iyon, tumulo ang luha ni Tatay Karding dahil sa mga sinabi ko. Tinanggal niya ang mutya mula sa kanyang leeg at itinapat ito sa aking mutya. Agad naman na naglihab ang dalawang mutya at ang kanilang liwanag ay nagsanib. Naramdaman ko na naglalabas ng init at enerhiya ang aming mutya ni Tatay na noon ko lang din naramdaman. Habang pinagsasanib ni Tatay Karding ang kapangyarihan ng kambal na mutya ng saging, kitang-kita ko na umaliwalas ang kanyang mukha. Ang pangangatawan niyang sobrang payat ay naging matikas. Hinawakan niya ang aking kamay, saka ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon ay umusal siya ng isang dasal para sa proteksyon naming dalawa. Matapos sa mga pangyayaring iyon, niyaya ko ni Tatay Karding sa kanyang bahay. Pinaghandaan niya ako ng pagkain para makakain na kaming dalawa. Kita sa mukha niya ang sobrang tuwa, ni hindi man lang niya inalis ang titig sa akin. Itay, para namang mawawala ako sa harapan niyo niyan eh. Kung makatitig ka po sa akin, para akong isang magandang tanawin. Palabiro ka pala, anak. Tinititigan lang kita dahil gusto ko itang pagmasdan. Pinagsisisihan ko na iniwang kita mag-isa. Siguro kung hindi ako naduwag, marahil ay nasilayan ko ang paglaki mo. Huwag mo na pong isipin niyon, Itay. Ang mahalaga po ay magkasama na po tayo ngayon. Oo nga naman. Siya nga pala, anak. Paano napunta sa'yo ang kabiyak ng mutya ng saging? Ang pagkakatanda ko ay inilibing ko yung kasama ng iyong ina. Ibinigay po ito sa akin ni Tatang Udok. Kilala niyo po ba siya? Siya ang kumausap sa akin para puntahan ka at pabalikin bilang isang antingero. Kung gayon, si Udok pala ang kumuha ng mutya ng iyong ina. Pero hindi niya sinabi ang tungkol sa kabiyak na mutya nang magkita kami. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Nakakapagtaka nga po eh.
kung paano niya po ako nahanap. Sapagkat hindi siya ordinaryong tao, anak. Pero huwag kang mag-alala, hindi masama si Udok. Isa siyang gabay ng kambal mutya ng saging. Siya ang nagbigay sa akin ng kabiyak at siya rin ang nagbigay sa nanay mo. Marahil ay muli siyang nagpakita pagkatapos ng ilang taon dahil may nagbabadya na namang kasamaan. Kung ganun po ay kailangan natin maganda, Itay. Yan din po ang sinabi niya sa akin nung kausapin niya po ako. Pero sabi niya, ikaw na raw ang bahala na magtuturo sa akin dahil limitado lamang ang kaalaman niya. Oo anak, huwag kang mag-alala. Ituturo ko sa iyo ang lahat. Kumain ka na muna para hindi ka maubusan ng lakas mamaya sa pag-ensayo natin. Nang matapos nga kaming kumain ni tatay, niyaya niya akong magpahinga sa may sala. Iniwan niya muna ako roon at tumungo siya sa kanyang silid. Pagkabalik niya ay may isang maliit na bowl siyang hawak. Inilapag niya iyon sa ibabaw ng mesa na pumapagitna sa amin. Tinitigan ko ang bowl at habang tinititigan ko iyon ay parang may kung anong enerhiya ang humihigop sa akin. Dahan-dahan naman iyong binuksan ni Tatay Carding. Pagkabukas ay tumambad sa akin ng dalawang maliit na espada. Alon-alon ang talim nun sa magkabilang dulo at may mga nakaukit na simbolo sa puluhan ng mga ito. Kinuha ni tatay sa kanya iyon ibinigay sa akin. Kinuha niya rin ang isa na para sa kanya. Popoy anak, ito ang sandata namin ng iyong ina noong nakikipaglabang kami sa mga masasamang nilalang. Bigay pa ito sa amin ng isang panday mula sa Mindanao. Ang tawag namin dito ay Kris na Espada. Ngayon, ikaw na ang bagong nagmamay-ari ng isa anak. Gamitin mo yan sa pakikipaglaban sa mga masasamang nilalang. Napakaganda ng sandatang ito, Itay. Maraming salamat po at binigay mo po ito sa akin. Iingatan ko po ito at gagamitin para paslangin ng mga masasama. Mabuti kung ganoon anak. Huwag kang mag-alala at tuturuan kita kung paano humawak niyan at gamitin sa pakikipaglaban. Hindi na po ako makapaghintay, Itay. Huwag kang magmadali anak. May tamang oras para sa lahat. Simula ng araw na iyon ay sinimulang ituro sa akin ni tatay ang tungkulin ng isang antingero. Tinuruan niya rin ako kung paano pa mas palakasin ang mutya naming dalawa kapag magkasama kami. Tinuro din niya sa akin ang iba pang pakikipaglaban habang gamit ang sandata namin. Lumipas sa mga araw, isang umaga ay lumapit sa akin si Tatay Carding habang nagtitimpla ako ng kape naming dalawa. Napansin ko na malalim ang iniisip niya kaya hindi ko rin maiwasan ng mapaisip. Itay, may problema ka po ba? Mukhang malalim po yata ang iniisip mo. Popoy anak, kailangan nating tumungo sa kabilang bayan sa gaganapin na piyestahan doon. Nararamdaman ko na magtutungo roon ang aswang na grupo ni Imong para magasik ng lagim. Matagal ko na silang minamanmanan at mukhang kikilos na sila sa mga susunod na araw. Kung ganoon po, Itay, ay dapat po natin silang kausapin o kaya sugurin. Huwag na po nating hintayin na tumungo sila sa kabilang bayan sa araw ng piyestahan. Baka mamaya ay magbago pa ang isip nila at bigla na lamang silang sumugod doon. Hindi mangyayari yon. Matagal ko nang kilala na tahimik kumilos si Umong pati ang mga kasama niya. Hindi ko lang sila mahuli-huli noon dahil mailap siya. Isa pa, siya ang pumatay sa iyong ina. Gusto kong magdusa muna siya bago ko siya patayin. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Sinamantala niya magkalayo kami ng nanay mo para maging mahina ang mutya nang sa ganun ay mapaslang ang iyong ina. Kaya anak, oras na makaharap natin si Umong at ang mga kasama niya. Huwag kang hihiwalay sa akin. Sa ganung paraan ay mas lalong lalakas ang mutya natin at malaki ang posibilidad na matalo natin siya. Hindi na rin ako makapapayag na mangyari sa atin ang nangyari sa iyong ina. Pangako po, Itay. Hindi po ako aalis sa tabi mo kahit na anong mangyari. Lalabanan po natin si Umong. Sisiguraduhin natin na mamamatay siya at pagbayaran ang mga kasamaan niya. Hanggang isang hapon noon, pauwi na kami ni tatay mula sa pangangalakal nang bigla kaming makaramdam ng kakaibang enerhiya sa paligid. Nilibot namin ang paningin sa buong paligid
para hanapin kung sino ang nagmamay-ari ng kakaibang enerhiya na iyon. Subalit bigo kaming dalawa ni tatay dahil wala kaming nakita na dalawa. Kaya naman binilisan namin ang paglalakad para makarating na kami sa bahay. Pagkalipas pa ng ilang sandali, narinig ko ang mumunting yabag na nagmumula sa hindi kalayuan. Sa tulong ng mga tuyong dahon ay nasusundan ko ang kilos nito. Mukhang may nakasunod talaga sa atin, Itay. Alam ko na naririnig mo ang mga yabag niya. Sa tingin ko ay isang aswang iyon. Hayaan nating sundan niya tayo hanggang sa bahay. Pagdating doon ay harapin natin siya. Kapag gumawa tayo rito ng eksena, ay magagambala ang ilang mga tao sa baryo na ito. Hanggat maaari ay huwag nating ipaalam sa kanila ang nangyayari para hindi sila matakot. Tumangon naman ako sa sinabing iyon ni Tatay Karding at sinunod ko siya. Binilisan namin ang paglalakad para agad kaming makarating sa bahay. Pagdating doon ay hinimpil muna namin sa gilid ng aming bahay ang kariton na kanina pa namin tinutulak. Sa gilid naman ng aking paningin, nakita ko ang isang lalaki sa isang puno ng nyug na nagkukubli. Matalim ang titig nito sa aming dalawa ni tatay. Agad naman kaming pumasok sa loob ng bahay ni tatay. Hinintay naming umatake ang nilalang habang patuloy na nagbabantay sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang malamig na hangin na parang may kasamang puwersa ng dilim. Hanggang sa sumapit na ang gabi at mas lalong lumakas ang enerhiya ng aswang na nasa labas. Kinuha ko ang aking sandata at maging si Tatay Karding. Humanda ka, anak. Alam ko na susugurin niya tayo. Hindi ko man alam kung ano ang kailangan niya sa ating dalawa. Pero malalaman din natin mamaya kapag nakaharap na natin siya. Kung ano man po ang dahilan niya, Itay, wala akong pakialam. Masama siya at isang aswang. Ang alam ko, nagtungo siya rito para paslangin po tayo. Baka isa siya sa tauhan ni Umong. Yun din ang kutob ko, anak. Natigil naman kami ni tatay sa pag-uusap nang may malakas na puwersang tumulak sa pinto ng aming bahay. Hindi niya iyon tinigilan hanggang hindi bumubukas. Pagkabukas ng pinto, ay tumambad sa amin ng isang lalaki na mahahaba ang mga kuko at ang nag-aapoy na pulang mga mata. Ang kambal na mutya ng saging. Ang matagal nang hinahanap ni Umong. Mukhang napakaganda ng gabing ito. Natagpuan na rin kita sa wakas, Karding. At mukhang may bago ng tagapangalaga ang kabiyak ng iyong mutya. Akala namin ay sinukuan mo na ang pagiging antingero. Hindi ko akalain na totoo nga ang balita na muli kang nagbalik. Kung gayon ay isa ka sa sugo ni Umong, naparito ka ba para paslangin ako? Wes, hindi ka magtatagumpay. Hinding-hindi ko hayaan iyon na mangyari. Akala mo ba ay matatakot mo ko, Karding? Ano ngayon kung magkasama na ang kambal na mutya ng saging? Oras na mapalayo ko kayo sa isa't isa, hihina kayong dalawa. Kukunin ko ang pagkakataon na yun para paslangin kayong dalawa. Matutuwa si Umong kapag nangyari yun. Bibigyan niya pa ako ng malakas na itim na bertod. Asa ka naman mangyayari yun, aswang. Sige, umasa ka lang. Masamang mabigo sa uli. Masakit. Tumahimik ka. Huwag mo kong insultuhin. Baka gusto mo ay ikaw ang una kong patayin. Nakakatakot naman ang banta mo, aswang. Nakakapanindig ka ng balahibo. Pero hindi ka namin iniinsulto ni tatay. Nagsasabi lang kami ng totoong mangyayari. Hindi ka mananalo sa liit mong yan. Mas matangkad pa nga ako sa iyo eh. Aswang ka ba talaga? Tumahimik ka, Kutong Lupa. Hindi mo yata ako nakikilala. Ako si Amir, ang kanang kamay ni Umong. Isa sa malakas na aswang sa buong bayan na ito. Kaya huwag mong tignan ang kaliitan ko. Baka hindi mo asahan ang aking lakas. Tignan na lang natin, Amir. Aswang na maliit. Kitang-kita ko kung paano umusok ang ilong ni Amir dahil sa pagtawag ko sa kanya. Siniko naman ako ni Tatay Karding na mukhang pinipigilan ng tumawa. Hanggang sa nilingon namin si Amir at sa isang iglap, bigla siyang nagpalit ng anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki, tapos ang mga kuko niya ay tumulis
Nanlilisik din ang mga mata niya habang nakatingin sa amin ni tatay. Ang ulo niya ay naging parang paniki at ang kanyang balikat ay naglabas ng pakpak na singtulis ng mga patalim. Ngayon mo sabihin sa akin, bata, ang sinabi mo kanina. Ikaw na ang maliit ngayon sa ating dalawa. Yan na ba yung pinagmamalaki mong lakas, Amer? Lumaki ka lang naman at naging isang paniki. Pero ang pangit mo pa rin. Tahimik, iniinis mo ko. Dudurugin kita ng pino. Sa pagkakataong yon, Kuya Poroy, ay naging seryoso na ako. Lalo na't nagsimula nang nag-usal ng orasyon si Tatay Karding habang mahigpit niyang hinahawakan ng mutya ng saging na nakasabit sa kanyang leeg. Sinabayan ko siya sa pagdarasal hanggang sa naglabas ang aming mutya ng kakaibang enerhiya na bumalot sa kanya at sa akin. Ang aming mga katawan ay biglang naging magaan at naramdaman ko ang kakaibang init na tila pinapalakas ang aking buong kalamnan. Sabay kaming dumilat ni Tatay Karding. Tumango kami sa isa't isa. Hinanda ang aming kris na sandata. Pagkatapos ay sumugod kaming dalawa patungo kay Amer habang umuusal ng isang orasyon para palakasin pa ang aming mutya. Sa unang atake namin ni Tatay Karding ay agad na nakaiwas si Amer. Agad namang lumipad ito palabas ng bahay, kaya naman agad namin siyang sinundan. Rinig na rinig namin ang alakak niya sa ere habang lumilipad. Nagpakawala siya ng isang matinis na huni. Parang may tinatawag siya. Pinalipad ko naman ang aking sandata patungo sa kanyang likuran. Tumama iyon sa kanyang pakpak dahilan para magkabutas iyon. Nawalan siya ng balanse. Kinuha ni Tatay Karding ang pagkabahala ni Amer. Mabilis siyang lumundag patungo rito at itinarak ang sandata niya sa balikat ng aswang. Ngunit nahampas agad siya ni Amer ng pakpak nito, dahilan para tumilapon si tatay. Agad naman akong sumugod sa kanya at tinulungan ko siyang tumayo. Mga walang hiya kayo. Papatayin ko kayong dalawa. Sinira niyo ang aking pakpak at ngayon naman kayo ang wawasakin ko. Agad namang sumugod si Amer gamit ang kanyang mahabang kuko na parang itak na matalim. Sa bilis ng kanyang galaw, muntik na akong tamaan. Pero biglang dumating si Tatay Karding na sinanggayon gamit ang kanyang sandata. Nagkaroon ng malalakas na kalansing na tunog habang nagbabangga ng aming mga sandata at ang mga kuko ni Amer. Sinipa ako ni Amer sa dibdib. Napatras ako ng ilang metro. Hinampas naman niya ng pakpak si Tatay Karding kung kaya't napatras din si tatay. Lumapit si Amer sa amin at sinipa niya kaming dalawa ni tatay ng malakas. Tumilapong kami sa dingding ng aming bahay. Napaubo ko nang bumagsak sa lupa. Pero hindi ako nag-aksaya ng panahon. Tinulungan ko si Tatay Karding na makatayo at pinulot ko ang aking sandata. Sumuko na kayong dalawa. Hindi kayo mananalo sa lakas ko. Wala kayong binatbat sa mga antingero na nakalabang ko. Ano na ang nangyari sa iyo, Karding? Mukha yatang nawalan ka na ng alam sa pakikipaglaban. Madali na kitang matatalo ngayon. Naninibago lang ako, Amer. Kakabalik ko lang sa pagiging isang antingero. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na ang kakayahan ko. Bumubuelo lang muna ako sandali. Tama si Tatay Karding. Kapag oras na nakapana niya kung paano ka paslangin, humanda ka na, Amer. Muling umatake si Tatay Karding kay Amer. Nakipagpalitan siya rito ng suntok at sipa. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ni tatay kay Amer. Tumilapon ito sa may kakahuyan at sunod-sunod na bumangga ang katawan sa mga puno. Agad namin siyang sinundan ni Tatay Karding. Nakita namin gumagapang si Amer sa lupa habang tumatayo. Umugot ako ng lakas at hinila ko siya. Buong lakas ko siyang binuhat at ibinalibag sa lupa. Aatakihin na sana siyang ulit ni tatay nang malakas na ipinagaspas ni Amer ang kanyang pakpak. Kaya nagawa nitong makalipad kahit butas-butas na ang kanyang pakpak. Sinundan pa rin namin siyang muli ni Tatay Karding. Hinarap niya kami at agad siyang sumugod patungo sa amin. Umusad muna ako at huminto sa pag-atake. Habang si tatay naman ay nilalabanan pa rin si Amer. Nakakita ako ng pagkakataon para muling umatake.
Tumakbo ko sa likuran ni Amir. Inusal ang dasal para sa mutya ng saging. Tapos ay inundayan ko ito ng malakas at itinarak ang aking sandata sa kanyang katawan. Sa pangalan ng liwanag, tupukin ang kadiliman. Dumaloy ang lakas sa aking mga kamay mula sa aking mutya. Tumama ang aking hawak na sandata sa kanyang pakpak at tumagos ito sa kanyang dibdib. Napasigaw si Amir sa sakit na kanyang natamo. Hinugot ko ng buong lakas ang keris. Tapos ay hinanghihinang lumakad papalayo si Amir sa amin ni Tatay Karding. Pero hinabol siya ni Tatay Karding ng sipa sa dibdib, dahilan para sumuka ng dugo si Amir. Sisipain sana ulit siya ni Tatay Karding nang bigla na lamang tumilapon sa kakahuyan si Tatay. May mabilis na nilalang na tumangay sa kanya at isa itong napakalaking lalaki na nababalot ang buong katawan ng itim na balahibo. May puting buhok at ang mukha ay katulad ng isang aso. Isang aswang nagabunan. Narinig kong tumawa si Amir habang lumuluhod siya sa lupa. Katapusan na ni Karding bata. Malayo siya sa iyo. Ibig sabihin, mahina ang mutya niya. Mapapas lang siya ni Umong. Hindi. Nagkakamali ka, Amir. Hindi matatalo ni Umong ang aking ama. Siya ang papatay namin. Tignan natin. Hindi mo ba nakita ang ginawa ni Umong? Huwag kang maging pakampante, bata. Wala kang alam. Mabilis naman akong tumungo kay Amir. Sa galit at inis ko ay hindi na ako nagdalawang isip na paslangin siya. Mabilis ko siyang tinaga sa leeg gamit ang aking sandata. Gumulong ang ulo ni Amir sa lupa habang dilat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ko yung titigan ay mabilis na akong tumungo sa kinaroroonan ni Tatay Karding na noon ay nakikipaglaban na siya ng suntok kay Umong. Tumilapon si Tatay patungo sa isang kahoy. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siyang nanghihinang bumagsak sa lupa. Nanggigil naman akong tumingin kay Umong. Kamukha niya ang asong nauulol pero may katawan na tulad siya ng tao, ngunit punong-puno ng balahibong itim ang kanyang buong katawan. Akma na sana akong lalapit kay Tatay para tulungan siya nang bigla na lamang akong hatakin ni Umong ng malakas. Bago pa ako makabuelo ay malakas niya akong itinapon sa ere at sinipa na parang bola. Napahiyaw ako ng malakas dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko nang tumama ang likod ko sa isang punong kahoy. Noon ko napatunayan na mahina nga ang mutya namin ni Tatay Karding oras na magkalayo kaming dalawa. Sinikap ko namang tumayo mula sa pagkakabagsak at hinarap si Umong. Tinitignan ko si Tatay Karding sa hindi kalayuan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Tinakbo ko na ang distansya naming dalawa at saka namin pinagdikit ang aming likod sa isa't isa hanggang sa magliwanag ang kambal na mutya ng saging at nagbigay agad iyon ng lakas sa aming katawan. Ang kaninang sakit at panghihina ay napalitan ng malakas na enerhiya. Hinawakan ko ang aking sandata at nakangising bumalik kay Umong. Karding, matagal na tayong hindi nagkaharap. Akala ko ay mag-isa ka na lang dahil namatay na ang asawa mo. Hindi ko akalain na may anak pala kayong dalawa. Ang nakakatuwa pa ay siya na ang may hawak ng kabiyak ng suot mong mutya. Pero huwag kang magpakampante kung may kasama ka na ngayon. Gagawin ko rin sa anak mo ang tulad sa ginawa ko sa iyong asawa. Matagal na rin kitang hinihintay, Umong. Papatayin kita gaya ng ginawa mo sa asawa ko. Pagbabayaran mo ang pagpatay sa kanya. At hindi ko hahayaan na gawan mo ng masama ang anak ko. Dadaan ka muna sa akin bago iyon mangyari. Tumahimik ka, aswang. Hindi kasalanan ni Tatay Karding kung bakit namatay si nanay. Sadyang masama ka lang talaga at walang awa. Ikaw ang may kasalanan dahil sinamantala mong mahina ang kambal mutya bago ka sumugod. Ang sabihin mo, isa ka lang duwag. Duwag ka kasi hindi mo muling hinarap ang aking ama pagkatapos ng ginawa mo. Natakot ka na mapaslang ni Tatay Karding. Iba ka rin, bata. Talagang may pinagmanahan ka. Bakit hindi na lang natin idaan sa away?
Halika Karding, sumugod ka. Ipagiganti mo ang pagkamatay ng asawa mo. Tignan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Bakit hindi ikaw ang unang sumugod, Umong? Ngumisi si Tatay Karding matapos niya yung sabihin kay Umong. Nagalit naman ang aswang sa kanyang narinig. Tapos ay nanlilisik ang mga mata niya. Hinila agad ako ni Tatay Karding palapit sa kanya. May hinugot siyang tali mula sa kanyang bulsa. Sa kanya iyon itinali sa aking kamay. Ang dulo naman ay itinali rin sa kanya. Itay, ano po ang ginagawa mo? Ito lang ang tanging paraan, anak, para hindi tayo malayo sa isa't isa. Alam ko na may binabalak si Umong. Sige po, Itay. Gawin po natin ang lahat para hindi siya magtagumpay. Pero Itay, hindi na po natin kailangang itali ang isa't isa. May hirapan lang po tayo na kalabanin siya. Hindi tayo makakakilos na malaya. Magtiwala ka lang po sa akin, Itay. Hindi po magagawa sa akin ni Umong ang ginawa niya noong kay nanay. Tumango naman si Tatay Karding sa aking sinabi. Kaya naman pinutol niya ang tali namin at tuluyang hinarap si Umong. Umusal agad ako ng dasal gaya ng itinuro sa akin ni Tatang Udok. Sinabayan naman ako ni Tatay Karding sa pag-uusal ng dasal. Hanggang sa naramdaman namin ang pagtindi ng enerhiya ng kambal mutya ng saging. Dumaloy ang enerhiyang iyon sa buong katawan namin ni Tatay at tila binibigyan kami ng proteksyon laban sa atake ni Umong. Galit na umatake agad sa amin ang aswang na si Umong at malakas niya kaming sinipa ni Tatay Karding. Pero dahil sa puwersa ng mutya ng saging, ay tumilapon si Umong pabalik sa kanyang pinanggalingan. Hindi na siya makalapit sa amin ng mga sandaling yun. Kitang-kita na rin sa mukha niya ang pagtataka. Sumigaw siya ng malakas. Parang may kung ano rin siyang orasyon na ginawa para mapalakas ang kanyang sarili. Pero bago pa lumakas si Umong, tinanguan ko na si Tatay Karding para sabay namin sugurin ang kalaban. Hinanda ko ang aking sandatang kris at itinarak iyon sa likuran ni Umong. Humiyaw sa sakit ang aswang, lalo na nang itarak din ni Tatay ang kanyang sandata sa dibdib nito. Ngunit ilang sandali pa ay nahawakan ni Umong ang braso ni Tatay. Sinabi ko na sa inyo, hindi niyo ako basta-basta mapapatay. Tumayo si Umong at ang mga sugat niya sa likod at dibdib ay nagsimula magsara. Kitang-kita ko kung paano humilom ang kanyang kalamnan. Nagitla ako sa aking nasaksihan. Tumingin naman ako kay Tatay Karding. Tulad ko ay nakita rin niya ang nangyari. Mukhang may kakaiba sa katawan mo, Umong. Kaya pala malakas ang loob mong lumaban. May tangan ka rin palang makapangyarihang bertud. Ngayong alam mo na, Karding. Sumuko ka na lang. Huwag mo na akong kalabanin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at maging ang iyong anak. Huwag ka pong makinig sa kanya, Itay. Ano naman po ngayon kung meron siyang bertud? Hanggang dyan lang din ang kaya niyang gawin. Mayabang ka, bata. Pero hindi mo pa rin ako napapabagsak. Itay, oras na po para gamitin natin ang matinding orasyon para pabagsakin ang aswang na si Umong. Tumango naman si Tatay Karding sa aking sinabi. Kita ko naman na naguluhan si Umong sa narinig. Hinugot ni Tatay Karding ang kanyang kris. Tapos ay umusal ng orasyon na itinuro sa kanya ng mga ninuno. Sabay na kaming nag-usal ng orasyon habang hawak ang aming mga mutya. Ang dalawang mutya ng saging ay nagsimulang magningning. Hinawakan ko ang kamay ni Tatay Karding. Pinagdikit namin ang aming sandatang kris hanggang sa maging isa iyon. Umong, tapos na ang paghahari mo. Ngayon ay babagsak ka na. Ito na ang katapusan mo, Umong. Wala ka ng takas pa sa kamay naming dalawa ni Tatay. Matagal niyang hinintay ang pagkakataong ito. At sa wakas, ay mabibigyan na rin namin ng katarungan ang pagkawala ng aking ina. Pagkatapos ko yung sabihin, ay malakas kong inundayan ng kris patungo sa leeg ni Umong. Sumigaw ako ng malakas habang pilit na pinuputol ang matigas na leeg ni Umong. Lumalabang kaming dalawa ni Tatay at ang hawak kong sandata. Ilang sandali pa ay naputol ko na ang ulo ni Umong. Nagpagulong-gulong iyon sa lupa. Humihingal naman akong umupo sa lupa. Naramdaman ko ang pag-alis ng espiritu ni Tatay sa aking likuran. Muling bumalik din ang sandata naming kris sa dalawa at maging ang kambal na mutya na saging
ay naghiwalay. Bumangon si tatay mula sa pagkakahiga niya sa lupa at lumapit ito sa akin habang nakangiti. Popoy anak, magaling ang ginawa mo. Natalo natin si Umong dahil napag-isa natin ang mutya. Akala ko ay hindi mo magagawa noong una. Hindi ko akalain na magagawa natin yon. Sa totoo lang, hindi naman yun nagawa ng nanay mo noon. Sigurado akong sobrang hanga niya ngayon sa galing mo. Maraming salamat din po, Itay. Dahil tinuruan mo ako. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi ko matututunan ng orasyon na iyon. Ngayong napaslang na po natin si Umong. Siguradong tuwan-tuwa na po nito si nanay kung nasaan man po siya ngayon. Sigurado iyon anak. Pero sa ngayon, kailangan pa rin natin mag-ingat dahil hindi lang si Umong ang huli nating makakalaban. Huwag ka pong mag-alala, Itay. Nakahanda akong harapin sila sa anumang oras at panganib. Itay, ipangako mo po sa akin na hanggang sa dulo ay magkasama po tayong dalawa na lalaban. Hindi ako makakapangako anak, pero gagawin ko ang lahat masamahan ka lang sa lahat ng laban. Sapat na po yan, Itay, para sa akin. Inakbayan ako ni Tatay Karding, saka pinisilang aking balikat. Tinignan namin ang katawan ni Umong na noon ay wala ng buhay. Gumawa kami ng apoy ni Tatay at saka namin sinunog ang katawan nilang dalawa ni Amer. Sinigurado naming masunog sila. Doon naman dumating si Tatang Udok at yumuko siya sa aming dalawa ni Tatay Karding. Sa isang kumpas lang niya ng kamay ay nawala na ang bangkay nila Amer at Umong. Simula noon ay magkasama na kaming dalawa ni Tatay Karding sa pagpuksa sa mga masasamang nilalang sa aming bayan. Ngunit gaya ng iba, hindi sa lahat ng bagay ay magkasama kaming dalawa dahil may hanggan din ang lahat. Kaya nang mawala si Tatay Karding, hindi ko na rin ipinagpatuloy ang aking pagiging isang antingero. Binalik ko ang kambal mutya kay Tatang Udok para makahanap siyang muli ng bagong tagapangalaga noon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.